Mainit-init pa ito, Sen, Jen. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026, Sen. Ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan, Sen, ha? Na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos, at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na panglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Hindi kasi, kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sabagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-livestream, Jen, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Bakit? Tama naman. Akala ko nga yung budget dyan, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang next balita Monday kasi. pa. Ngayon, hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng rirebisahin mo rito, na rirebisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan, Jen, bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill, Jen, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kanikanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. GAA na po. Pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no, Jen, sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod yan, ang ibig sabihin nun, pati kulisa, tanggal. hindi kulisa, kuto. Tsaka yung lisa. Yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata ano dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin, pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, HGAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimayin, yun ang susuyurin. Yun ang gagamitin ng suyod. Di ba?
O de, ako naman talagang gusto ko yun Kaya nagtyaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog, Jen? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ko ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? O nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit? Bumabalik. Bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at puto, binalik sa ulo? Parang ganun ata nangyari. Kaya nga bumoto ako, no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayong-malayo ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan, ha? Sige Nelson? lang po, sige po, Sen. Yung BICAM Conference Committee, na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan, o yung MAIP, o yung tupad, ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon Ilang presidente na Opo, matagal na po meron ang subsidy natin yan, nagsimula tayo sa 4-piece. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Ang naimbento natin ang MAIP, naimbento natin ang tupad, at ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo. Last year, O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti ang idinulot na resulta niyan? Paano ka ako? Isip-isipin mo naman. Saglit lang sana, bago nyo ituloy yan. Mahalaga po yan, dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Sige. Tanggapin lang po natin itong report, direkta mula sa Malacanang, sapagkat kahuntahan po ngayon ni Eden Santos, ang Pangulong Bongbong mismo. Huwag mong gagalitan ng Pangulo, kalalagdala sa Pangulo ng budget yan Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilagdaan na raw po ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kunin po natin, nasa Malacanang mismo. Maya Pagat Panapon. Den, kamusta dyan? Yes, Maya Pagat Panapon, Kong Jen, Kong Nelson at syempre Kang Senator Marcoleta, na bagaman hindi siya naniniwalang malinis yung budget at dismayado siya. Naku naman, isa na ngang ganap na batas, Kuya Jen, ang 2026 General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Yan ngay matapos nga lagdaan ng Pangulo ngayong araw, January 5, 2026, gaya ng ipinangako ng Malacanang last time ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung panukalang 6.7 trillion pesos na pambansang budget ng administrasyon. Ang 2026 ay malinaw na nagpapakita umano ng layunin ng administrasyong Marcos na ilagay yung kapakanan ng mga Pilipino sa sentro ng pagunlad ng Pilipinas. Prioridad dito yung mga sektor na mahalaga para sa pantay at inklusibong kaunlaran. Ibig sabihin yan, Kuya Jen, mas tutok ang budget sa tao, sa human capital at sa pangangalaga
o pangangailangan ng susunod na henerasyon. Pinuri ng DBM ang pagdagdag ng Pangulo sa General Appropriations Act na sa kanyang matatag na pamumuno at sa patuloy na pagtupad sa pangakong palawakin ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kasama, Kuya Jen, sa top 10 agencies, unang-una siyempre ang Department of Education na merong mahigit 1 trilyong pisong budget sa 2026. Sinundan niya ng Department of Public Works and Highways, ng Department of Health, kasama rin pang-apat ang Department of Interior and Local Government, ang Defense Department, Department of Agriculture, pang-anim, Social Welfare and Development, itong DSWD, pang-pito, kasama rin dyan yung Department of Transportation. Ang edukasyon, Kuya Jen, ay talaga namang dapat number 1 yan sa budget, ano? Pero itong taong ito, mas tinaasan pa yung alokasyon para sa DepEd, kung saan ay kasama sa budgetan ng pondo ay yung paglikha ng mahigit 30,000 teaching at non-teaching plantilla positions para daw maisulong yung dekalidad na edukasyon sa ating bansa. Sa kalusugan, may 1 billion pesos na budget para doon sa sinasabi nila, no, pinagmamalaki na zero balance billing, na antabayanan natin sa taong ito kung marami ang makikinabang niyan. At syempre yung agrikultura para doon sa mga magsasaka at mangingisda na susuportahan ng budget nitong 2026. Gayon din yung farm to market roads, kasama yan sa merong alokasyon. At yung social services na pinaglaanan ng 270 more billion pesos ng gobyerno ay tinaasan din yan. At yung iba pa na mga sektor para naman mas lalong maiangat yung buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kasama naman, Kuya Jen, dun sa Vinito ng Pangulo na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, yung budgetary support para sa GOCCs, gayon din yung fiscal support sa CARSO, yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, 2 bilyong insurance for government assets, gayon din yung sa LGU shares, merong 14 million at iba pa. At yan po alam ni Senator Marcoleta, yung mga binabanggit natin na yan, na sa 10 line items, 7 yung ibinito ni Pangulong Marcos kanina lamang sa ginanap na ceremonial signing sa Malacanang. Kuya Jen, yan muna ang update. Back to you. Pero mabilis din kasi na-expect natin bago matapos ang buwang ito, malalagdaan ng Pangulo. Pero ang bilis, ngayon pa lamang, unang Lunes ng taon, inapirmahan agad niya. Yan din kasi ang sinabi naman last 2025, ano, na January 5 malalagdaan ng Pangulo, kaya merong mga ilang araw na gagamitin yung magiging reenacted yung budget muna ng administrasyon. So ngayon, pirmado na yan yung GAA at magsisimula na rin silang gumamit ng 2026 national budget. Ang medyo problema lang, Kuya Jen, doon sa mahigit 6.7 trillion pesos na yan, meron daw 1.6 trillion ang kailangang utangin ng gobyerno natin para makumpleto yung kailangang budget ng gobyerno at maipatupad o mai-implement yung lahat ng mga proyekto programa under the 2026 GAA, Kuya Jen. Ayan. Sige, Den, himayin namin niya sa ating palatuntunan. Dakal na salamat, Den, mula po sa bahagi ng Malacanang. Ano, yun, Sen, ang report po ni Eden Santos. Meron sa sinabi na halos 92 billion ang na-line bito ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun.
matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ho ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion FMR sa ilalim naman ng DP ng Farm ng to Market Road Department. po yun, DA. Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama diyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. 5.25 billion pesos. Laki pala. No? Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon ito bumabalik na naman. Naalala ko nga meron akong amendments diyan. Nakita ko yung pagkalaki-laking confidential funds nung nandun pa kami sa nung pinagtatalunan pa namin ng plenary yung budget Bakit ka ako 689 billion ng confidential fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Pwede ba ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Nakita ko, meron akong 11 na proposed amendments Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA ngayong napirmahan na ng Pangulo. Hindi ko muna adapt kasi nandun na sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko. 3 ang na-adapt. In-approve sa plenary. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 pumasok ko sa GAA mismo. Kung may natirang 3. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Kala ko yung na-list na. Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung BICAM. Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung anong-ano na bagay na hindi may papaliwanag, kinakailangan mawala. Hindi Lumitawad O yun na lamang yung MAIP. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP dinagdagan, ginawang MAIPIP. Tama yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isipin mo, naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan.
Hindi ang nangyayari kasi ngayon din alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kami mga letter of guarantee. Opo, Guarantee letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kong Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. Tsako yun, hingi ng titignan tulong. na, akala mo ngayon tayo ngayon ikaw ngayon ang maglalagay discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? So, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya, sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa no, na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. Lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun Nelson, Jen. Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahihirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Alam ba, Totoo po. congressman kayo eh. Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oo. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng Silang finance. tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga Parang, para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukab. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin biglang bumaba? Oo nga. Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ang ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari nga. Hindi pa ako tapos yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym, RFID. Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogrammed funds, tanggalin. Okay. Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasing yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga
public servants. Ano? Halimbawa, Okay, yung opo. mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades. Yung dapat itaas ng ano. Napunta sa ano napunta doon sa program Ganun po. Naglagay ng naglagay ng isang panibagong item under ang program funds na kung tawagin ay payment of personnel services requirements. Bakit nilagay doon sa program? Sa program funds, Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito Oo. Yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program, 174 billion lang dyan Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung program kasi, ang program appropriations dyan, kung tawagin, UA ang program appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag natin. Matututo sila rito Kapag nilagay mo sa unprogrammed funds, yung unprogrammed appropriations na yan, merong condition bago mo magamit yun Kapag ang pondo po naka-unprogram. May tatlong condition dyan. Okay. Hindi pwedeng basta-basta. Oo, kinakailangan meron kang dagdag na income mo buwis na Pumasok. Nakolekta. Paano mo gagawin yan ngayon ang BIR at saka yung customs bagsak ang mga target nila. Hindi mo makaabot sa target Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kinakailangan may dagdag ka. May dagdag ka na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang na naman. May Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yun pala yun. Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Yung unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga Kapag nilagay mo doon, Standby fund para gano'n. standby yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, Ni Eden. Opo. inamin na merong 1.6 na deficit. Yes po, 1.6 trillion. Laki. Actually, 1.7 yun Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, 5 trillion Laki. Yun ang tax revenue. Opo. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun. Ako, ang laki. Mangungutang ka uli So paano ngayon? Ito yung sinasabi natin. Samantalang kung titingnan mo, merong survey ang SWS dyan Kung binasa mo yung dyaryo 2 days ago. Anong expectation ng mga kababayan natin pagpasok ng 2026. bagong taon, 2026? Opo. So, nag-survey yung SWS. Kailangan malaman nyo na ang ginagamit na survey na ito ng SWS, ginagamit niya ito 26 years ago pa. Matagal na pala ito. In year 2000, palaging sinasabi, yung huling araw, di papasok ka na sana huling araw, December 31. Sabi niya kay cameraman, itong cameraman mo, itong isa, tulog na naman anong tingin mo kanya? Ano yung na-expect mo? Ano ka ba? Hopeful ka? Yung hope. Yes, Yung pag-asa, yung hope. Yan. Isipin mo yung nakuha nila ngayon, 89%. Ang nagsabing, may pag-asa. hopeful ako, hope. Ba, mataas May hope. Yun ang akala mo. Kasi ito palang uri ng pagtatanong na to, kinuha nila with the approval of German Poll Center sa Germany. Okay, Sa Germany kasi, yung hope,
nagagamit nila na takot. So, interchangeably, Okay. hopeful ka pero takot ka. Yan. pangamba. So, pwedeng gamitin, may pangamba Anyway, na, opo, oo. Oo. Yung mula nung 2000 ginamit na ito eh. Opo. O 26 na ngayon. So 26 years 26 ago years ago, ginagamit opo. na ito. Alam mo, nakita ko 5 beses lang na tumaas na 96%. Hindi. It went below 90% 5 taon na magkakahiwalay. Bumaba ng 50%. Kailangan 90%. Yan, nagsabi ng hopeful kami. 5 beses lang. Siguro, kasama na yung 89% kasi ito, opo. bumagsak. Mababa pala yan. Pero, 2 beses lang na tumaas sa 90. Umabot ng 96% Mataas. 2017, 2019. Sino presidente niyan? 2017, 2019. Tsaka 2019. Sino ang president? Ninoy ba? GMA? Si Emilio Aguinaldo ata. Hindi, 20. Ano ka ba? Sino? Binay. Ha? Duterte. Ano ka ba? Oo nga pala, oh. Si Pangulong Duterte, Naging presidente pa rin. 2016 to 2022. Ano ka ba? Binibilang ko po eh. Akala ko hindi Oo nga. naging Yan ang presidente. hirap eh. Kaya nga, Mahina tayo sa mat eh. 29, 72. Oo nga. bigyan nyo nga ng sila dyan. Ng, yung may iniinom eh. Yung pampakatalas ng Memo plus gold. Commercial pampakatalas pala. ng, yung tenga. Ano 2 beses lang na nakalampas sa 90%. 90%. 96% actually. Ang mataas. Opo. Hopeful. Big sabihin, walang pangamba. Oo. 2017, 2019. Papapasok ka lang noon. O ngayon, 2026, 89%. Oo. Ibig sabihin, isa sa mga taon na bumagsak ng 90%. So anong nakikita natin? Kumbaga ikaw Nelson, kunwari yung may isang taong marunong sa bolang kristal. Anong Ayan. tawag sa taong gano'n? Manghuhula. Oh, yan. Manang bola. Oh. Halimbawa lang. Si Nelson, halimbawa, ikaw naman ay bumabasa ng Hindi. baraha ko. Hindi ka, wag natin gamitin yung baraha. Ayoko nun eh. Bawal sa akin yung baraha. Okay, sige. Yung kawa na lang na, di ba, may... Yes. Nakapanood ka ng sine. Yes po, panahon ni si Matar, alam ko yan. Si Eng. Hindi, merong bruha eh. Opo. Ginaganon niya yung Yes. kumukulong kawa yun eh. Yun po ang lumang CCTV boss eh. Titingnan niya kung anong mangyayari. May lalapit sa kanya eh. Yan ang tingnan natin kung ano ba yung ating tinutungo. Yan. Pero may gumagamit namang mga analyst yan. Forecast ang tawag dyan eh. Sen. Forecast. Ngayon makabago nga na pero yan ay mga sinaunang mga buruha, yung mga ginaganon yung Opo. yung mga bolang kristal kasi wala pang ano nun Wala eh. pa dati. Walang computer nun eh. Yes po. Di ba? Yun ang Kaya una. ginagamit nila bolang kristal. Kuminsan tinitingnan ng ulap, di ba? Oho. Kuminsan tinitingnan yung paling ng dahon kung nasaan yung tubig. Ayan, ganyan. opo, totoo Dito yan. ka kanya maghukay, may tubig dito. Yan. Mga ganyan. Oo. Ngayon, wala na yan. Wala na. May mga nagpapanggap ng mga political analyst. Yan. Napakarami ngayon. Sabi natin. Napakarami ngayon. Economist. Meron lang siyang nabasang comics, political analyst na. Nako, oho. Marami yan. Oh. Pero kailangan nating makanin. Sinasabi mo agriculture natin. Sinasabi mo ay pati education natin. Ang edukasyon natin, ang pinakamalala. Talagang ang kalagayan natin ngayon nag-suffer yung ating education dyan eh. Kailangan structural talaga ang gawin mo para isip-isipin mo. Bumagsak ang kalidad ng education, paano yung nagtuturo, wala nang... Totoo po. hindi mo naman pinasusweldo ng Nang tama. maayos, pati sildaran po. Ang laki ng backlog. Anong may tuturo mo Oo. kapag ka yung teacher ay talagang wala ng motivation? May mga teacher talagang, alam mo, marurunong talaga. At saka dahil yun ang kanilang nasa puso talaga, Oho. sana bumalik yung mga ganun eh.
Ayun. Bumalik yung mga ganun. Mukhang maganda naman, Sen, sa budget dahil 1.345 trillion pesos eh. Pinakamalaki. Malaki sa history ang Basic education. Ngayon, Oho. 2026. Sabi nila, baka maabot na raw natin yung promotion tsaka yung backlog ng classroom. Pero teka lang, Sen, bago lang kayo magpatuloy, Nelson. Yung classroom na yan, isang episode natin yan. Isang ganun ho, classroom lang. Ano yun natin? Sige, Classroom pa lang. Nako. Opo. Sige. Hindi natin pwedeng i-discuss dito yan. Kailangan Mauubusan isang tayo episode. Mauubusan kayo. Kayo rin, kailangan yung kumuha ng calculator kasi Aha. papasadahan natin kung ilan Malalim pa lang. ilang classroom ang dapat makonstruct sa loob ng 10 minuto. 10 kasi- minuto po. Aha. Abay, ibabase natin Sa sa... pangangailangan. Target. Hindi, ilan yung growth rate, yung pagsilang ng Yung mga sanggol. pagbili, nga pala. pala. Oo. Hindi magkulang. Kukwentahin mo yan, Oo. ang isang typical na classroom, Opo. 40 students, pupils. Oh, Tama marami po, na oo. yun, no? Oh. Ngayon, Yun ang idea eh. ilang Formula. minuto bago makasilang ng 40? Oo nga. Kung pakukwenta ko sa inyo yan. Kaya Sige. isang episode tayo. Opo. Iwanan muna natin yan. Okay. Mabuti pa ito, Sen. Meron tayong ahensya ng pamahalaan na kumikita. Ito, nagpapasok ng pera sa Pilipinas sa ating ito, gobyerno. GOCC yan sigurado. Yes po. GOCC na kung tawagin. Yan ang mga tinatawag na non-tax revenues. Non-tax revenues. Opo. Na iyan dapat, kung maparami mo yan, Yan. yan, baka guminhawa ang buhay natin. Oho.